sa announcement na yan ng ombudsman, meron pa sa second announcement. Meron pa? Meron pa. Ano yun? Alam mo yung second announcement? Oh. Former DPW Secretary Manuel Bunuan. Yan. Di ba? Oo. Ito yung sangkot eh. Yan, Di ba? yan sinasabi ko. Oo. Oo. Kakasuhan yan. Kasi una-una, secretary ng DPWH. Oo, yan ang naging sentro ng Siyempre, kapag kami flood control project, yan ang nag-approve. Secretary. At yan ang pinakamataas na Cabinet Secretary. cabinet secretary. Oo, alter ego ng Pangulo yan. Sigurado yan. Kaso yan. Diyan ka nagkamali, Nelson. Ha? Nagulat ka. Nagkamali ka. Hindi kakasuhan si Secretary Bunuan? Siya po ay i-discharge na ngayon sa anumang kasong kanyang kinakaharap. Wala na siyang kaso kahit ano? Posibleng mawala na po ng kaso. Bakit? Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Panoorin niyo po. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunuan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him from. We will ask the court to discharge him as a respondent, so he can testify for us as a state witness. Sir, elaboration why? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kami standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Ayun, Nelson. Inaalista po siya sa anumang kasong kanyang kinakaharap at gagawin pa po siyang state witness sa panig ng gobyerno. Siya daw po ay magiging state witness sa mga nangyaring nakawan sa ating kabangbayan. Oh. Madaling isipin ng mga mamamayan natin yan dyan na ano ba tayo, nagloloka na lang ba tayo rito? Di ba? Kasi ito, tingnan nyo mga kababayan, DPWH Secretary Manny Bunuan, siya yung pinakamataas, di ba? Yes, so... Meron pa siya, Yusek Roberto Bernardo, nasa baba niya. Pagdating sa Bulacan, may district engineer, Yes, Henry Alcantara, di ba? Yes. Mga kababayan, lahat sila ay state witness. Lahat sila walang... Kinuha na, tama ka, kinuha ng state witness lahat. Pati si Yusek Bernardo, kinuha ng state witness. At sino ang may kaso? Si Bryce Hernandez na nasa baba nila lahat. Sino pa? Yung mga engineer pa na nasa baba nila lahat. At yung contractor na nasa baba din nila lahat. Ngayon lang po ako nakakita na sa isang halimbawa dyan, sa isang operational na wag na natin sabihing nakawan, di ba? Halimbawa sa operations, mas napapaikot pa yung ulo nung... Naging sunod-sunuran sa mga tauhan sa baba para ganun nangyayari. Ang ibig bang sabihin nito, si Bryce Hernandez ay nakubabawan. Nakumbinsi nila. Nakumbinsi nila yung secretary na gagawa tayo ng pera. Ako mastermind dito. Paano gagawin natin dito? Ganitong gagawin natin. Siya nagplano. Kaya testigo sila, di ba? Ituturo state witness sinong may plano nito. Yan po si Bryce Hernandez. Ikaw ang cabinet secretary, napaglalangan ka ng ganito? Tapos yung Yusek mo, district engineer mo, lahat kayo ang tataas ng posisyon, ang mastermind yung nasa baba ninyo. Kasi para ikaw yung maging state witness, hindi ikaw dapat ang ulo. Di ba? Hindi ikaw ang... Less guilty ka dapat. Hindi ka most guilty. Baka naman may tuturo itong mas mataas. Ayun ang dapat. Di ba? Ngayon nga, yan yung susunod na tanong. Kung gagawin mong state witness si Secretary Manny Bunuan, sino ang ituturo niya na mas mataas sa kanya? Para sa maging state witness. Dapat ganun, di ba? Siyempre. Ganun ang logical niya. Kasi, paano naman, kasi kaya ako ginanon dyan, kung si Secretary Manny Bunuan ang state witness, tapos ang mga akusado ay yung mga nasa baba niya, pagtatawaran kayo ng korte. Hindi. Ng taong bayan. Ng taong bayan. Yun nga sinasabi ko, niloloko nyo ang taong bayan pagka ganun. Naku. Hindi ba? Halimbawa, sa nakawan, di ba? Pwede bang maging less guilty yung mas mataas ang posisyon sa'yo? Parang sabi ko nga sa'yo,
nagbago na ang climate change tayo. So, climate change tayo. May tinatawag pa dyan, Jen, di ba? Oo. Yun, gamitin na lang natin yung command responsibility. Ayan, yan, command Yung responsibility. doctrine ng command responsibility, doon pa lang hindi napasok si Secretary Bonoan. Sa mga sundalo, alam na alam ibig sabihin yan. Eh kasi ikaw pinakamataas dapat alam mo yung ginagawa ng nasa baba. Pagka nakita mo si Bryce Hernandez na gumagawa ng kalokohan, dapat nung palang pinakasauhan mo na. Sa... Bakit ngayon magiging testigo ka laban sa kanya? Tapos na, nagawa na yung nakawan Yun di na ba? nga. Sa doktrina ng command responsibility, kahit ngayon minsan yung ulo, walang kinalaman, Oo. gumawa yung tao niya sa baba ng illegal. Yes. O sa command responsibility, mananagot ka pa rin kahit wala kang kasalanan. Totoo yan. Diba? Makakasuhan ka rin. Oo. Ngayon, yun nga tinatanong natin, paano naging state witness si Secretary Manny Bonoan? Baka katulad yan ni Yusek Bernardo, na ang state witness siya para kasuhan yung mga nasa baba niya. Oho. Malaki hong kalokohan nga yan dahil ano yung tinetestiguhan niya dyan? Yung ginawa ni na Bryce Hernandez, di ba? Bakit noon hindi mo pinigil? Yusek ka nga noon di ba? Nung nangyayari yun, mataas ang posisyon mo. Ikaw ang nasa kapangyarihan. Ikaw ang nasa kapangyarihan. Ibig sabihin, hinayaan mo sila, kahit under mo sila, ibig sabihin, kasabwat ka rin. Or, mas maaari, hindi ka lang kasabwat. Kasi mas marami kang kapangyarihan Totoo. Mas marami kang access dun sa mga project na yan. At meron kang, anong tawag doon? Mas marami kang, yung pwedeng gawin. Kasi mas malawak ang kapangyarihan. Oo. Kasi sila, sa Bulacan lang sila. Yes. Diba? Paano yung ito? Nadamay nga NCR, Kaya nadamay sa nga. iba't ibang probinsya. Yun Diba? nga. Oo. Oo. Mas marami silang pananagutan Dapat ang itinanong kanina kay Sec Boying, kung si Secretary Manny Bonoan po ay gagawin nating state witness, Sino? may ituturo ba siyang mas mataas, Mas mataas sa kanya. Hindi ba? Baka sabihin na... Kasi, halimbawa- Baka sabihin ng Secretary Boy, wag mo may turo-turo dyan. Baka... Kasi secretary na siya. Oo. Una, hindi na siya pwede magturo ng Yusek. Siyempre. Kasi mas mababa sa kanya. Oo. Kung secretary siya, eto, papayag tayo siguro, magtuturo siya ng baka kapwa niya secretary. Hindi, magiging conspiracy yun. Kung kapwa niya secretary, sabi magkakalibel sila, ang teorya niyo, conspiracy yun. Hindi yun, anong tawag doon? Dapat mataas talaga sa kanya. Oo. Kasi kung kayo-kayo lang magkakano, ay ano yan. Nagkutsabahan kayo. Kutsabahan yan, Tama. conspiracy yan. Kasi dapat noon pa lang kasi kung alam mo na yun di ba? Oo. Kasi hindi naman magiging testigo ka kung hindi mo alam yan na nangyayari noon pa. Ay, talaga. Ano tsaka yun. tetestiguhan mo? Oo. Kaya nga nung nagkaroon ng pagdinig sa yung kaso ni Bong Revilla, dating Senador Bong Revilla. Sabi kay Senador Bong Revilla, sabi nung tinatanong ata nung judge, ikaw Yusek, magkano ang sa inyo? Sasoli mo. Sasoli mo. Ganun na. Mga 1 bilyong piso po. Oo. Magkano daw ang kinita ni Senador Bong Revilla dito? Oo. Parang wala pa atang 100 Wala pa, million. wala Halimbawa, pa, mga yun yung aligasyon. No? Mga 50 yata. Oo, mga ganun. 50 million. Kaya sabi daw nung judge, ba't ikaw ba't ikaw Paano ka naging testigo? Paano ka naging testigo? Ito, 1 billion ang nakulimba mo. 1 billion lang, isasauli mo pa. Samantala yung kinakasuhan natin, 50 million lang. Tapos ikaw ang testigo? Sabi daw nung judge, hindi kaya ikaw ang mastermind dito. Yun nga sinasabi Diba? natin, di ba? Kasi nag-iisip din po yung judge Oo. Paano kanya naging witness dito? Billion lang sasauli mo. Ilarawan natin para ma-picture ng mga nanonood. Oo. Halimbawa, pinasok nyo yung bolt, Jen. Oo. De, nagnakaw kayo. Marupera yung bote. Ang kuha mo ay mga 2 sakong Pera. pera. Oo. Yung isa isang ano lang, Isang bundle. isang supot. Oo. Tapos nung himarap kayo sa korte, ang akusado, yung may isang supot na pera. Oo. Ikaw na may daladalang Dalawang sako. malaking sakong Oo. pera. Ikaw ang testigo. Oo. O sino nang nakaw dito? Siya po. Bakit ikaw ikaw, hindi ka ba kasabot? Hindi ba testigo po ako rito eh. May daladalang dalawang, anong katunayan nagnakaw? Ito, dala ko. Dalawang sakong pera. Siya magkano? Ayan, isang supot. Pero ikaw ang testigo ko po. Bakit ka naging testigo? Sabi po na ombudsman eh. Ba't ka naging kasi ipamamahagi ko po itong sakong dala ko. Ganun po yan. Ganun ho ilalabas yan. Nako. Kahit pagbali-balik ta rin ho natin. Di ba? Mabigat ang sitwasyon pala. Naging mukhang katuwa-tawa ang ombudsman. Naging ewan ko kung anong nangyari. Aha. Kasi doon pa lang sa Bulacan, di ba sabi nga ni Senador Lacson, ang mga walang overall mastermind dito, meron yan, baka sa kanya-kanya. Yun. Tanong natin, doon sa Bulacan, sino mastermind? Gayong si Yusek Bernardo ay testigo, yung district engineer, testigo. Oo. Ang mastermind, yung mga nasa ilalim.
Sabi nga nito, nag-react tuloy si Kuya Jerry Labasan ng Laguna. Ay, galit na yan. Sabi ni Kuya Jerry Labasan, Oo. namumutla po ngayon ng janitor sa DPWH. Baka sila ang may turo. Na mastermind. Yung daw janitor. Malamang. Baka yung gwardya. Putla-putla daw. Naku Na- po. Kuya Jerry, Jerry Labasan, ibang klase ka mag-isip, ano ha? Putla-putla daw mga janitor. Kasi sila daw nagtulak ng... Kaya nga, ano. Kayo pala ang Tama, tama. Kasi Oo. hindi maalis ho yan sa isip ng mga kababayan natin. Kasi yun nga pong Marines na nagdala ng pera, sila pa yung may kaso ngayon eh. Yan. Oo. Oo nga, ano. Taga-deliver nga. Taga-deliver, oo nga. Sila ngayon naharap. Pero yung nakinabang sa mga Wala. dinala. Hindi well, na ako iniimbestigahan eh. Oho. Eh yan po ang nangyayari sa atin ngayon. Eh ngayon, pagka ang lahat ng ito ay napuno. Oho. Kasi ang dami na eh. Parang everyday may ginagawa kayong pampasakit ng loob ng mga babae natin. Kulong-kulo na yung damdamin. Kulong-kulo na. Oo. Eh paano pagka? Hindi Ayan, ba? nag-react din si Kuya Joji Manalansan. Oo. Sabi, yan, may announce na si dyan, may announce na. Kuya Joji, standby lang po kayo dyan sa Quezon. Ano, ha? Magandang hapon po sa inyo. Maganda muna siguro bumati tayo ng mga birthday Yan. ha, para medyo